Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion, Pastor Russell Ocampo. And yung topic natin ngayong araw ay tungkol pa rin kay Hagay. Pinaka-topic is about God-centered family and culture. Sa scripture naman po ito po matatagpuan sa Hagay chapter 1. Sabi po dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagay noong ikalawang taon na paghahari-haring Darius sa Persya. Noong unang araw ay ng ika-anim na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubbabel na gobernador ng Juda, anak ni Shealtiel, at sa punong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi na makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May gamit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo at taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. So, dito sa ating katuruan, may kita natin, malaman natin, how do you know if you have a God-centered family? Una natin is, God is at the center and all the members of the family serve Him. So, kapag yung ating Panginoon yung nasa gitna ng pamilya, siya yung pinakamahalaga at nauna sa lahat ng bagay. Ang bawat miyembro ay naglilingkod at bibigay ng puwang sa ating Panginoon bago yung anumang pansariling kagustuhan. Ibig sabihin lang nito is, inuuna lang talaga natin. Yung priority natin ay yung kagustuhan ng ating Panginoon at hindi yung kagustuhan natin. Pangalawa, God's principles are the basis for your family's decision. So yung bawat decision ay sinusuri ayon sa salita ng ating Panginoon at hindi lamang batay sa sarili nating kaginhawaan. Ito ay tanda na rin ng pagtitiwala na nagtitiwala tayo sa kanyang karunungan higit pa sa ating sariling pangunawa. Pangatlo natin, God's glory is the pursuit of your family. So yung pangunahing layunin ng ating pamilya ay yung maluwalhati yung ating Panginoon sa lahat ng ginagawa natin at hindi para sa sariling pagkilala lamang natin. At ibinabalik natin sa Kanya yung lahat ng papuri dahil siya yung pinagmulan ng ating lahat ng biyaya. Sa application naman po, number 1, follow God and be aware of where the real battle is. So yung ating laban ay laban sa kasamaan at tukso at hindi laban sa ating kapwa. Kaya manatili tayong malapit sa ating Panginoon upang matulungan niya tayong malampasan ang bawat pagsubok. Pangalawa natin, fight hard to build and maintain a God-centered family. Ito yung pagbuo ng pamilyang God-centered family ay nangangailangan ng pagsikap at sakripisyo mula sa bawat isa. Huwag tayong susuko sa paggawa ng mabuti dahil ito yung pinakamahalagang pamana natin. And last natin, form a godly culture, traditions, and habits in your family. So, gawin nating bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Dahil sa ganitong paraan, mas lumalago yung ating ugnayan sa ating Panginoon at nagiging matatag tayo sa lahat ng oras. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.